Nagpapasalamat po ako sa Diyos na buhay sa buong mundo, sa aking buhay, sa mga mag-asawa, sa paghinat, gabay na, sa aming buhay yun, na tuloy ko na lagi po nagpapala na ang Panginoon sa araw-araw na aking buhay. Ngayon po, salamat po sa Panginoon dahil po, nasa mga ginagamit ang Diyos para po tunan, hinin, at tutukan po ang aming pangangailangan sa araw-araw. Ngayon po, kahit po sa pamasahin no, nakakatipid po ako. So, salamat sa Diyos at patuloy na pag-ingat bagay niya sa aming buhay. No? At kaya lang talaga ako, lagi ko pinapabalutan sa Diyos ang aking buhay dahil po, ano natin, na tayo malalim na sa Diyos, pero sa panas kasi lagi siya na gumagawa ng way para paano tayo pag-isakin. So yun po, salamat sa Panginoon, dahil araw-araw po talaga nakikipaglaban ako kayo sa tanas. Yun, sa buhay ko, talagang grabe po ang ginagawa. Naiisip ko pa, inaalis niyo yung pagtungkol, magbasa ng Bible, kumbaga pag uwi ko sa bahay, kasi pagod na katawan ko, hindi ka na makapag-ano ng Biblia. Pero dahil, saan ka pala lang ng Panginoon, hindi po nakakatulog. Hindi po talaga ako nakakatulog. Salamat sa Panginoon mo kasi yun po talaga ang natin, lagi po tayo magpapabalot ng ganun ng Espiritu dahil hindi natin alam kung kailan tayo pabagsakin ng Diablo. Yun lang po, salamat dahil po matatag at meron din po matatag na partner na lagi po niya ako pinapaalalahanan. Amen. So, yun po. Ito na po ang pangalan ng Diyos na pinagbabasahin. So, lagi po ako nagpapaalala ng Panginoon. Magkaroon po ito ng definition ko po kagabi. Sa Deuteronomy ninyo, chapter 11, verse 26-27. Sabi po dito, sa araw na ito, binibigyan po kayo ng pamilihan, pagpapala o sumpa, pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos, ngunit sumpa kapag sumumpa kayo sa ibang Diyos, sa halip na sumunod sa kanyang mga utos. Ngayon po, so, salamat po sa pagbasa ng kanyang banal na salita na talagang malabigay po ang Diyos lagi ng pamilihan natin. So, ito pala ang ating dapat gawin. Ang pamantayan po pala ng Diyos ay lagi po siyang merong na lagi na kung sasindin po natin ang kanyang mga utos. Hindi po pala sa papala kung sasindin natin ang kanyang mga utos. Hindi po. Kasi pagka hindi po natin pala sa susundin, ano po ang sabi nila? Sumpa, yun. Pagpapala ang bibigay sa atin, kung susundin natin, pero pagkatayo po pala ang hindi sumunod, ay palo. Amen. So, rin ang Diyos na gawin na natunay, ang Diyos ay lagi po siya nagpapaalala sa ating buhay, no? Kaya, magkita po, mga bagay, mga desisyon na pangsarili lang po natin. Dahil tayo na nagtatrabaho, lagi natin po inisip na talagang Diyos na pinaglilingkuran. Kasi mahirap po pagka tayo po nakakagawa ng mga bagay na ano po ng Diyos. Amen? Kaya po mga panahon ng mga Israelita, di ba, lagi po sila pinupush ng Panginoon kasi mga taga-pag-ulo. Bagamat lagi ang Diyos nakakasabay sa kanila, pero gumagawa pa rin po sila ng hindi maganda. No? Sa ating buhay, ganun din po, talagang nandun din po yung ating pagsulitan, magindang-indang tayo. Kaya lang po kasi pagkadami ka po talaga nagbabasa ng Biblia, maisip mo yung mali na pala yung ginagawa ko, hindi na pala tama ang ginagawa ko. Diba? Kung sabi nga ng Diyos, diba lagi po tayo sa Kanya, lagi natin ipagkatiwala sa Kanya, yung ating plano, yung ating mga desisyon, dahil pagka tayo po, hindi talaga tayo ng ganda. Kasi kung yun sabi na pagka tayo susunod sa Kanya, pagpapalain tayo. Pero pagka hindi po tayo susunod sa kagustuhan ng Diyos, ano po ang ayaw ng Diyos, yung mga kasalanan, isasamba tayo sa ibang Diyos. Amen. Hindi po yung ayaw na marami po tayo mga sinasamba sa buhay na ito. Amen. Meron mga
Ngayon na nga ay makapusos na tayo sa isang bagay, sa mga kasalanan na pinapagawa siya sa ating buhay. Pero ang gusto ng Diyos kasi ayaw ng Diyos na tayo mapahamak eh. Di ba? Kaya nag-ano ang Diyos na pamiliriyan eh. Nang susunod tayo sa kanya, may pagpapala po talaga. Amen? Kaya po, wala po tayong gagawin kung hindi sumunod sa utos ng Diyos. Dahil meron po sinabi ang unang Korinto, Amen. 15:58 na hindi ko masakaya. Amen. Ang ating pagsinisaan ng ating pagsinisaan. Dahil tuloy dito, basahin po natin na hindi ko masakaya sa ating paglilingkod sa kanya. Pagkatsaga, diba sabi niyo doon, magpakatatag kayo. Amen. Purihin ang Panginoon sa Diyos na buhay. Ang sabi dito sa unang Korinto, 15:58 na kaya nga, mga minamahal ko, kapatid, magpakatatag kayo at huwag magpatinag, maging matipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyo hindi ba sayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? Hindi po pala masasayang ang lahat natin pagpapagal sa Panginoon. Kaya po, hindi po tayo matatag, kahit tayo nasa trabaho, mag-university tayo, kasi po pagpapala ng Diyos, diba? Kaya po na nakapili ang ating trabaho, nag-increase ating sweldo, kasi po padala po yung pagpapala ng Panginoon. Amen. Kaya tayo po pala, tayo sa samba sa Diyos, amen, at tayo susunod sa kanyang utos, ay meron po pagpapala. Hindi po paano ang tayo ibibigay. Meron po salamat po sa kanyang pangako, at meron po ibibigay sa buhay ni Brad Boy.